Ang tanong kasi ni Sir na kung tumaas ang ginto ngayon at kung may chance pa raw bang bumaba ang ginto, no? Kaya shoutout kay Sir Mando, sasagutin ko po ito sa abot ng aking makakaya, Sir. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, mga year 2010, kung hindi ako nagkakamali, hindi ako sure sa year, pero mga ganun, tumatakbo ng mga ilang year din yun ilang year din. 2010, siguro 3 years, 4 years, ganun, tumataas yung ganun. Ganun pag katagal ng pagbaba ng ginto. Kasi yung time na yon, ramdam namin, bilang nasa pawn shop kami, ramdam namin ang pagbaba ng ginto. Lalong-lalo na yung mga buy and sell, di ba? Yung mga nagbabay and sell, yung malaki ang mga puhunan, maraming pera. Yung mga ginto nila, pag binibili nila yung mga ginto nila, di ba? Yung iba nakatambay lang no? Siguro naghihintay silang lalo pang tumaas yung ginto, no? Kaso lang biglang bumagsak po ang ginto yung time na yun, no? Na hindi expected po ang pagbagsak ng ginto. Ngayon syempre naalarma yung lahat ng nagninegosyo ng ginto. Kami man bilang appraiser sa isang mga pawn shop, malaking pawn shop yung pinagtatrabahuan ko nun, naalarma din kami. Nahihirapan din kami i-manage yung pagtanggap ng mga sanla, no? Kasi, siyempre, pawn shop business, no? Nahihirapan din kami dahil siyempre may mga target din kami. Nahihirapan din kami paano namin pataasin yung ginto dahil masyadong bumagsak ang ginto. Pag bumagsak kasi ang ginto, yung time na yon, pag bagsak ng ginto, babagsak din ang acceptance rate namin. No? Babagsak ang acceptance rate namin. Kaming nasa pawn shop lang, hindi naman masyadong problema dahil pagbaba ng ginto, ibababa lang din po namin yung acceptance rate. So yung pagpasok ng mga customers, bumababa din po yung tanggap lang namin. So walang problema sa pawn shop, no? Pinaunawa lang namin pinapaunawa lang namin sa mga customers namin kung anong nangyari dahil bumagsak ang ginto. Kaso lang ganitong nangyari sa mga buy and sell. Siyempre binili na yung mga ginto at yung iba dahil malaking puna, maraming pera, itinabi lang yung ibang ginto, pinaparami muna. Kasi siyempre alam naman natin pagdating sa ginto ang napakagandang investment, tumataas ang ginto, bumagsak bigla. So tataranta ngayon dahil siyempre may puhunan sila doon, kaya ang ginagawa ng ibang may mga malaking puhunan, nag-i-invest doon sa ginto, yung nagbabayan sell. Hindi nila malaman kung saan dadalhin yung mga ginto nila kasi palugi sila di ba, no? Malugi sila sa madaling sabi. Kaya ginagawa ng iba, pinapasok na sa pawn shop ngayon. Kasi ang tanggap namin dun sa nila, kahit papaano makakabawi sila. Kasi ang tanggap namin, mataas pa rin ang tanggap namin, hindi katulad ng kumbaga yung rate namin noon, pag tinanggap namin yung ginto na gusto lang isanla, kahit pa paano makakabawi, hindi man sila nagkakatubo, pero siyempre na-alarma sila noon. Bumagsak kasi ang ginto at hindi pa malaman kung kailan babawi ang ginto. Siyempre, kaya ginagawa nila, pinapasok nila sa mga pawn shop. Pinapasok sa pawn shop. Kaya nga may sinasabi bilang mga appraisers yung time na yon, na-alarma kami na mayroon na kaming limitasyon sa pagtanggap. So pinipili na namin yung mga customers namin, yung mga customers talaga namin na tunay na mga customers namin, yung binibigyan namin ng mga gandang rate, acceptance rate, yung magandang tanggap. Pero doon na pumapasok yung mga iba't ibang ginto, na ang dami-daming ginto, isasanla daw. So hindi na namin tatanggapin kung anong tanggap namin sa mga customers. Mababa lang tanggap namin dahil may malaking chance kasi pag pinasok nila yon, natatanggapin namin sa mataas na rate sa mga regular customers namin, hindi nila tutubusin yon. Ipaparimatan na nila yon. Ngayon, marami din pong naapektuhan yung time na yon. Ito, kinikwenta ko lang sa inyo. Maraming naapektuhan din noon kasi
Yung iba kasi kinukuntsaba ng empleyado, tapos yung iba naman, nagtutunaw na sila ng ginto na pinapalabas, gumagawa na sila ng gold bar. Parang ngayon, gumagawa ng gold bar ngayon, tinutunaw na yung mga ginto, pagkatapos pinapalabasan nila na 24K. 24K, gold bar, ginagawa nilang bar na, ganito kalalaki yung bar nun. Ganun gawa nila, no? Ganun kalapad. Yung mga gold bar na ginagawa nila, tinutunaw nila ngayon. Ang ginagawa nila ng paraan, ginagawa nila 24K yung ibabaw, tapos ang loob, hindi pala 24K, nasa 18K lang. So, makapal yung ibabaw. Siyempre, ako bilang matagal na ako sa pag-a-appraise, pag may pumapasok sa akin ng ganun, tudukikil ako. At kahit nakikita ko na 24K ang ibabaw niya, pero locally made naman siya, talagang alam kong galing sa mga tinutunaw-tunaw lang nila yon, hindi ko kinukuha sa rate sa 24K. Kinukuha ko sa 18K, kaya nga hindi na pinapasok sa akin. Kaso lang yung time na yon, marami din na piktuang mga nagiging empleyado sa iba't ibang pawn shop yon, no? Hindi lang sa isang pawn shop, lahat ng pawn shop yon, mga empleyado, kumukontsaba na sila, bibigyan nila yung tao na kapag tinanggap ng mataas na tanggap ay magbibigay sila ng ilang porsyento, ganun. Ay maraming kumakagat nun, kaya marami ding empleyado na nawala ng trabaho yung time na yon. So maraming napiktuan yung pagbagsak ng ginto na yon. So yung mga, kung halimbawa ikaw nag-invest ka, nagninegosyo ka ng ganun, tapos hindi naman kalakihan ng negosyo mo, hindi naman kalakihan ng puhunan mo, sila kasi malaking puhunan nila, kaya pwede nilang itago lang yung mga ginto nila. Katulad ngayon, iba nagtatago lang ng ginto muna kasi expected kasi natataas pa ang ginto, tataas ng tataas. Kasi kaso lang, time na yon, yung masyadong napiktuan nun, yung mga walang masyadong puhunan, tapos pagbili ng ganon, hindi masyadong nilalabas agad, ay biglang bumagsak, ay wala na silang pambaliktad, wala na silang pambawi dun sa puhunan nila, no? Lugi sila ngayon. Okay lang yung malaking kapitalista, yung maraming puhunan, maraming pera, maraming kwarta. Kahit ganun man nang nangyayari, hindi pa rin sila, kumbaga malakas yung puhunan nila . Kaya nga, halimbawa ngayon, dahil ang ginto, gumanda ang ginto, humahataw ang ginto ngayon, tumataas ang tumataas. Bumababa man ang bahagya, pero tumataas man ulit, no? Baba, taas, parang gasolina lang. Kunti baba, pero mataas ang ibabalik niya, no? Tayo, kung baguhan na tayo sa ganung negosyo, nagbabayan sila tayo ng ginto, huwag tayong tumulad sa kanila na nagtatago ng ginto. Pag tayo nagbabayan sila ng ginto, pag bili natin ng ginto ngayon, bumili tayo ng scrap ngayon, benta agad natin. Benta agad natin sa mga laking puhunan, yung mga namimili ng bili tayo ng ginto, benta agad natin sa kanila. Kasi baka may bumagsak naman uli yung ginto. Pero, ito yung nangyari kasi nung nagtatanong-tanong ako kung bakit bumagsak ang ginto. Kasi minsan kasi ang maraming dahilan yan, maraming factor po yan, sa pagbaba ko, pero ito yung isa sa napulot kong nalaman ko. Isa kasi sa ngayon, katulad ngayon, tumaas yung ginto. Tumaas ang ginto. Isa kasi sa dahilan niya, nagkaroon, di ba, ng global crisis, magkaroon ng giyera-giyera, sa iba't ibang, tulad ng Russia, Ukraine, ganun. Yung ibang kasi investor, malaking investor, mas hindi na sila nagtitiwala sa pera, yung pera nilang nakatabi lang. Mas nagtitiwala sila sa ginto. Kaya ginagawa po nila ngayon, yung mga investors po, bumibili sila ng ginto kasi mas naniniwala sila sa pera nila, yung kayamanan nila. Pag binili ng ginto, itinabi nila, mas hindi nawawala ang pera nila, ang puhunan nila kapag binili mo ng ginto. Kaya iba, nagbilihan ako kasi ng ginto ngayon. Kaya tumaas kasi ang demand ng ginto ngayon. Pagtaas ang demand, konti lang ang supply, syempre po, ang mangyayari, tataas yung halaga ng ginto. Tumataas yung halaga ng ginto. Isa sa mga factor, isang dahilan po yan, bakit tumaas ang ginto ngayon. Marami na kasi nag-i-invest sa ginto. Marami na bumibili sa world market ng ginto, Kaya, ganun nangyayari dahil sa global dahil sa crisis,
Tapos isang dahilan din po yan, bes, no? Yung pag unlad din ng isang bansa, pag umunlad kasi ang ekonomiya ng isang bansa din, po pwede rin pong naging dahilan din no yan ng bili nila ng mga ginto. Kasi di ba tulad ng mga cellphones, kung ano-ano mga gadget na lumalabas, no? Ay ginagamitan kasi ng mga ginto yan. Kaya kasama din po yan sa positive side ng pagtaas ng demand ng ginto. Isa pong dahilan yan, pwede pong dahilan yan, yung pagtaas o pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa din, no? Dahil nakagamit kasi yung ginto sa pag-unlad ng isang bansa, bes, no? Pero sa negative side naman, dahil sa nagkaroon ng nagpanik yung mga investors, iba, buwi sa ginto na lang nila itinabi yung pera nila, no? Mas doon sila nagtitiwala. Yun lang po, bes. Sana naunawaan niyo yung punto ko. Basta sa isang pagkakataon, sa ganung taon na sinasabi ko kanina, na hindi lang ako sure sa eksaktong taon, bumagsak po ang ginto. At maraming naapektuhan doon, yung time na yun. So tayong maliliit lang na magbabayan sell, huwag nating itago yung ginto, benta na agad natin. Bili ulit, benta, bili ulit, benta. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, kahit tumaas ang ginto ngayon, baka mamaya, bumagsak na maulit ang ginto. Tayo maliliit ang maiipit lang. Bes, yun lang po. Shout out sa Armando. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe. Maraming po salamat. May FB page po ako. Please follow for more tips and guide. Bye bye.